Talagang hindi ko maintindihan. Si Chef Gu ay gwapo at magaling. May kakayahan at may itsura. Kung hindi mo siya tinanggihan noon, baka hindi ka sana naghuhugas ng pinggan dito sa kusina. Baka nakapagpahinga ka na. Ay nako, talagang hindi ko alam kung bakit siya ang niligawan ni Chef Gu noon. Kahit maganda ang itsura, tagahugas lang naman ng pinggan. Ngayon, si Chef Gu ay nakatanggap na ng pagkilala mula sa aming young miss. Ang ibang tao baka hindi na maabot. Magdusa ka na lang sa pagsisisi. Bilis, kailangan ko ng ilang tao para tumulong sa pangunahing kusina. Ikaw. At ikaw sumama kayo sa akin, bilis. Bilis, puntahan mo yun. Ikaw ay magpitas ng gulay. Hoy, sandali lang! Sa ibabaw, lagyan mo muna ng mantika ng baboy at sesame oil, tapos saka mo ilagay ang sauce. Ikaw, tagalinis ng pinggan. Anong ginagawa mo sa main kitchen? Hindi mo ba nakikita? Busy kami. Tapos ang ulam ko, pinapangyalaman mo pa. Umalis ka na. Hindi, ano ba? Zesheng, gawin mo ang sinabi niya. Chef. Hindi. Siya lang ay tagalinis ng pinggan. Ang squirrel mandarin fish, ginawa ko yan ng daan-daang beses. Ganito lagi ang ginagawa ko. Wala namang problema. Boss, may problema. Ang dongpo pork and white cut chicken, isang subo lang ang kinain ng customer. Nagreklamo agad, sabi, hindi ginamit ang magandang Huadia wine at free-range chicken. Ano? Isang subo lang ulit ang kinain. Sa tingin ko, ang customer hindi talaga para kumain. Para lang manggulo. May dumating na matigas na customer. Ang ulam, gawin mo ang sinabi niya. Lagyan mo muna ng mainit na mantika ng baboy at sesame oil. Tapos saka mo ilagay ang sauce. Chef, ano ba gawin mo? Ayon ka lang ni Papa hindi Manol. Hindi dapat masira dahil sa yon. Dalhin mo agad sa customer. Bilis. Huwag mong isipin, dahil sinabi mo ang ilang salita sa boss. Ay, napansin ka na niya. Tagalinis ng pinggan ka lang. Ako ang chef dito. Binibini. Tulungan mo lang siya. Ha? Boss, siya ang tumutulong sa akin. Tay. Sila ay narito lamang para tumulong sa paghahanda ng mga pagkain. Kayo mismo ang nagpahintulot sa kanya. Magagawa ba ito? Sumunod sa akin. Magsimula na. Ano ang gagawin? Siya ay gumawa lamang batay sa pangunahing pagkain ni Zesheng at agad na naghanda ng mga sangkap. Hindi ko napansin noon. May ganitong tao sa kusina. Ito. Ikaw? Boss, may problema. Ang mga bisita ay humiling na makita kayo at ang head chef. Bakit kailangan bigla ang makita ang head chef? Nagbigay ng dahilan ang mga bisita. Alam ko, tiyak dahil sa kanya kanina na ipinilit niya sa squirrel mandarin fish ang paglagay ng mantika, ng baboy at sesame oil na nagdulot ng pagkagalit ng mga bisita. Sinabi ko na. Siya ay isang maruming tagalinis ng pinggan. Hindi talaga alam ang pagluto. Tingnan mo ang ginawa mo. Ang ating bahay ng mga banal ay unang pagkakataon na may bisitang hindi masyadong nasisiyahan sa ating mga pagkain. At hiniling na makita ang boss at head chef. Ang taong ito ay hindi narito para kumain. Zesheng. Sumama ka sa akin sa harapan? Hindi, boss. Ang isang pot ko ay malapit na matapos. Binibini. Panatilihin mo ang apoy. Tumama ka sa akin. Hoy, panatilihin lamang ang apoy. 15 minuto. Tandaan, huwag lumampas. Mali talaga. Ang ganitong paraan sa isang ordinaryong tindahan para makayanan ang ordinaryong mga bisita ay walang problema. Pero sa ganitong matandang tindahan kapag nakakita ng mga profesional na matandang bisita, tiyak na magkakaroon ng malaking problema.
Ito ang pangunahing putahe ng bahay ng mga banal. Ang kulay-kulay, wala. Ang amoy-amoy, hindi rin maganda. Kahit ang pag-aayos ay hindi nakakagana kainin. Sa tingin ko, ang kusinero ng bahay ng mga banal ay nagpapalusot lang, ginagamit ang reputasyon ng lumang establado para lokohin ang mga tao. Ang bahay ng mga banal ay nandito ng matagal na. Wala pang kumakain dito na nagsabi na hindi masarap ang luto namin. Hindi sinasabi ng iba. Hindi ibig sabihin ang bahay ng mga banal ay hindi pangit ang luto. Pangit ang luto namin. Sa tingin ko ang suot mo ay para lang mang-away. Para magpakain ng libre, no? Sabihin mo nga kung ano ang hindi mo gusto sa putahe. Ang braised shark fin kulang ng scallop. Ang dongpo pork hindi ginamit ang dekalidad na huajiao wine na 50 taon pataas. Kahit ang simpleng beef with heart of vegetables ay naluto ng matagal. Ang bahay ng mga banal ay puro pangalan lang. Ito. Masarap naman ito, di ba? Tignan mo ang sinabi mo'y walang lakas, pero may mga bagay na dapat ipagmalaki. Ang mandarin fish ay medyo maganda. Alam mong gumamit ng mantika at sesame oil para takpan ang pait. Pero ang kulay ng sauce ay kulang, pasado lang. Talagang hindi ordinaryong kumakain ng tao. Ganito kaya sir, ang mga putahe na in-order mo ngayon ay gagawa ko kaya. Tony. Yung may design. Kaulit para sa'yo. Libre ang pagkain. Hanggang sa masaya ka. Ano sa tingin mo? Boss. Kahit gaano pa ulit ang gawa ninyo, hindi siya masaya. Dahil kayo ay mga basura. Tatay, ang tagal na ng panahon. Wala ka pa ring pinagbago. Ang bahay ng mga banal na minana natin kay Lolo ay masisira na sa mga kamay mo. Gobernador Antonio, bakit po kayo nandito? Nandito si Gobernador Antonio para inspeksyonin ang mga sikat na establishmento dito sa gitnang estado at may dala siyang puhunan upang iangat ang mga kilalang establishmento ng gitnang estado sa buong mundo. Pero pagdating pa lang dito sa tinatawag nilang ang kilalang bahay ng mga banal, ganito na agad ang nangyari. Ay nako, tatay, ano ba itong pinapakita nyo sa harap ni Gobernador Antonio? Walang utang na loob! Anong nangyayari? Hindi ba't pinalayas na ng amo ang panganay na anak? Bakit siya ang kasama ni Gobernador Antonio at narito sa bahay ng mga banal? Halatang halata, pumunta siya rito para manggulo. Kuya, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Siyempre, para iligtas ang pangalan ng bahay ng mga banal. Gobernador Antonio, nakikita niyo po. Ito yung mga tinatawag nilang specialty dishes. Pwede pang lokohin ang mga ordinaryong tao. Pero, kung para sa buong gitnang estado o sa buong mundo, ang mga taong ito ay hindi karapat-dapat. Anong pinagsasabi mo? Wala ka namang natikman, kahit isa. Tapos paulit-ulit mong inira ang bahay ng mga banal. Ano ba ang balak mo? Wala akong natikman kahit isa, pero mayroon nang nagbigay ng sagot. Tama po ba? Pa po ba, Ginong Ye? Tama. Ang mga putahing ito ay hindi karapat-dapat sa reputasyon ng 100 taong establishmento. Ginoong Ye, Ikaw ang eksperto sa pagkain. Si Yepeng Fan? Ako nga. mabuti. May balak ka na pala. Hoy, anong klaseng salita yan? Para sa ikabubuti ng bahay ng mga banal ito. Isipin mo, kung makakakuha tayo ng pagkilala mula kay Ginoong Ye, hindi ba mas lalong uunlad ang bahay ng mga banal? Sayang naman. Oh. Naalala ko na. Sa nakaraang 2 taon, na-diagnose kayo ng malubhang sakit. Yung gamot na iniinom nyo
may masamang epekto. Dahil dito, nasira ng malala ang inyong pang-amoy at mga kalamnan ng kamay. Baka hindi na kayo makapagluto, di ba? Ano? Nanginginig at mahina ang mga kamay ng head chef? Hindi na siya makapagluto? Kaya pala minsan maalat. Minsan matabang ang luto ng head chef. Akala ko nag-aaral siya ng bagong putahe. Nako, ngayon, wala na kayong kakayahang palawakin at isulong ang establisyementong bahay ng mga banal. Mas mabuting magretiro na kayo para hindi mapahiya ang bahay ng mga banal o kaya mapahiya ang buong gitnang estado o maging mapahiya ang reputasyon ng mga establisyemento sa dakilang kaharian. Kahit nawalan ng pang-amoy ang head chef, sa kanyang karanasan sa pagluluto ng maraming taon, magagawa pa rin niyang lutuin ng maayos ang mga putahe. Ang sinasabi mo, Hindi mo na nga yata pinaniniwala ng sarili mo. Di ba? Ang pagkawala ng pang-amoy ng isang chef, ang ibig sabihin, alam mo naman yan. Di ba? Tanggapin mo na ang katotohanan. Hindi na siya makakapag-chef. Ang ribs na ito mukhang masarap. Hoy, hoy, hoy. Hindi pwede. Hindi pwede. Ginoong Ye, tingnan po ninyo ang putahe. Masyadong malansa at mataba. Kapag kinainan yan, baka madumihan ang bibig ninyo. Hindi ba yan ang ribs ni Chef Gu sa kawali? Sa kawali? hindi ba braised ribs ang ginawa ko? Paano naging sweet and sour ribs? Ginalaw mo ang putahe ko. Paano mo nagawang galawin ang putahe ng chef namin? Pinatignan ko lang sa iyo ang putahe. Hindi sinabi kong galawin mo. Basurero, ayaw mo ba kami mabuhay? Ano? Tama ba ang narinig ko? Ngayon sa bahay ng mga banal, nangyari na ba pinagluto ng tagalinis? Ha 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 ha. Gobernador Antonio, nakita po ninyo? Sa kasalukuyan ang bahay ng mga banal, hindi na ang dating bahay ng mga banal. Sino ang nag-utos na hindi pwedeng magluto ang babae? Ang dating culinary god babae rin, di ba? Ang dating culinary god ay napakadakila. Hindi siya maihahalin tulad sa isang basurero lang. Sa ganito. Tingnan mo ang ginawa. Anong klaseng basura yan? Kahit sa aso ayaw kinain ng aso. Ginamit ninyo ang ganitong basura para ihandog sa Ginoong Ye. Ito ba ang paraan ng bahay ng mga banal sa pagtanggap ng bisita? Gobernador Antonio, tingnan po ninyo. Nagpakita sila ng ganitong paghamak sa Ginoong Yeye. Ibig sabihin ang prestidyo ng sikat na establishmento hindi na nila karapat-dapat. Bawat putahe dito sa bahay ng mga banal ay inihanda ng buong husay. Walang bahid ng pagmamadali o pagpapabaya. Bienvenido! Simula pagkabata, itinuro ko sa iyo na maging tapat sa buhay at masigasig sa pagluluto. Ganito ka lang mag-aaksaya ng pagkain. Ako ang nag-aaksaya. Kayong mga kumuha ng napakamahal na sangkap at ibinigay sa isang tagahugas ng pinggan para gumawa ng basurang pagkain na ito. At sa huli, walang kakain. Yan ang tunay na pag-aaksaya. Ikaw, Ano ba? Kung ganyan ka pala kaingat sa pagkain, sa tingin ko, ikaw na lang ang umubos nitong pagkain na ito. Ikaw. ano ba? Kainin mo. Gobernador Antonio, tingnan ninyo po. Paulit-ulit niyang sinasabi na huwag aksayahin ang sangkap, pero hindi nila kayang kainin ang mismong niluto nila. Bienvenido, huwag kang magpakilabis. Ang head chef ay ang sarili mong ama. Hindi ka ba natatakot na sumpain ka? Tungkol lang ito sa prinsipyo, hindi sa tao. Sabihin mo, tama ba ang sinasabi ko? O kaya, ikaw na lang ang kumain. Siyang Wenchang, ang bahay ng mga banal bilang kinatawan ng isang tanyag na establisimento dapat sa lahat ng bagay ay mahusay. Pero hindi ka lang nagpakita ng magandang halimbawa bagkus ikaw pa ang nanguna sa pag-aaksaya ng pagkain at sangkap. Ako ay labis na nabigo sa inyo bahay ng mga banal. Ako na ang kakain. Tatay huwag. Tatay, no. Head chef. Tatay? Head chef.
tatay. Masarap. Masarap. Ang sarap! Talagang masarap. Hala, masarap, masarap. Masarap. Masarap, masarap. Talagang masarap. Tatay, huwag kang magkunwari. Ang ganitong pangit na pagkain, mukhang hindi masarap. Talagang mapagpanggap, nagdurusa. Gobernador Antonio, sa tingin ko, kahit na ngayon sa sahig, ay isang palanggana ng dumi ng baka. Ang tatay ko ay gagawin ang lahat para magkunwaring masarap. Ang sarap. Kasalanan mo ito. Huwag mong galawin ang aking mga sangkap. Dahil dito ang head chef ay nagdusa sa kasalanan ng madilim na lutuin. Ang tagahugas, tingnan mo ang ginawa mo. Hindi ko inaasahan ang matandang bahay ng mga banal na ito ay talagang humina na. Ay, hindi. Gobernador Antonio, ang tatay ko ay hindi magaling. Hindi ibig sabihin na ako si Bienvenido ay hindi magaling. Gumastos ako ng malaki para kunin ang 3 bihasang eksperto. Pero bago sila magpakita ng ang kanilang kasanayan sa pagluluto, may maliit akong hiling. Iyon ay kung ang kanilang pagluluto ay makakapagbigay lugod sa inyo, sana ay payagan ninyo na ang bahay ng mga banal na ito ay ibigay sa akin. Sige. Hindi. Gobernador Antonio, ang bahay ng mga banal ay minana ng aming pamilya. Napakahalaga nito. Hindi ko ito ipagkakatiwala sa isang taong may masamang hangarin. Walang utang na loob. Huwag mong isiping hindi ko alam ang mga plano mong makasarili. Ngayong umabot na tayo dito, sa ngalan ng bahay ng mga banal, hinahamon kita sa labanan hanggang kamatayan. Tatay, Hef! Anong hindi ko kaya? Huwag mong kalimutan. Dinala ko ang 3 dalubhasa. Labanan hanggang kamatayan. Boss Chang, sigurado ka na ba? Desidido na ako. Sige, ngayon ako ang magpapasya. Ang sino mang manalo sa labanang ito, siya ang magiging tunay na may-ari ng bahay ng mga banal. Mabuti na lang nandito rin si Gino Ongye, kaya mangyaring kayo ang maging hukom. Ano ang labanan hanggang kamatayan? Ito ang pinakamabangis na tunggalian sa mundo ng pagluluto sa dakilang kaharian. Kapag hinamon ka, hindi ka maaaring tumanggi. Kung manalo ka, makakatanggap ka ng espesyal na suporta mula sa industriya. Kung matalo ka, kailangan mong putulin ang iyong mga litid sa kamay at hindi na muling magluto. Panghabang buhay kang itatakwil ng mundo ng pagluluto. grabe pala ito, tagahugas. Tingnan mo ang ginawa mo. Tatay, Kung matalo sa labanan hanggang kamatayan, hindi ka na muling makakapagluto. Mamaya, ipapakita ko sa inyong mga basura kung ano talaga ang tunay na sining ng pagluluto. Unang round, pagtikim. Master Wang. Sige. Wang Jiqiang, pakitaan mo ako ng galing. Wang Jiqiang. Wang Jiqiang, ang walang katulad na hari ng panlasa sa gitnang estado, kahit na ang pinakamapili. Kapag tinikman at inayos niya ang pagkain,
Wala ni isa ang hindi lubusang masisiyahan sa gitnang estado pagdating sa panlasa. Kung sinabi niyang pangalawa siya, walang magsasabing una. Kuya, nakakuha ka ng ganong kagaling na tao? Talagang matatalo na tayo. Pagtitimpla lang naman ng lasa yan. Basic skill lang yan ng isang chef. Noong nasa eskwelahan pa ako, sa culinary class, ako rin ang number 1 sa panlasa sa buong paaralan. Ako na ang haharap sa kanya. Hindi ka pwede. Chef, ngayon, kung hindi ako, sino pa ang pwedeng sumalang? Itong matandang to. Sige na, ituring na lang natin itong pagbabayad sa pagtanggap sa akin ng pamilya siyang nitong mga nakaraang taon. Ako na. Kulang pa ba ang gulo na dinulot mo? Ayusin mo ang gamit mo at bumalik ka na sa kusina. Tama, isa ka lang namang tagahugas ng pinggan. Anong pakikialam mo? Tatay, sa tingin ko hayaan na lang natin si Chef Gu ang sumubok. Huwag na. Tatay, hayaan mo siya. Hindi. Mukhang ang bahay ng mga banal ay magpapalit ng may-ari ngayong araw. Bakit naman boss ang ipapadala ay isang babaeng tagahugas ng pinggan? Kung ganoon ang desisyon ng boss, tiyak may kanyang dahilan. Gusto siguro niyang ipaunang subukan ng tagahugas ang kakayahan ng kalaban para makapaghanda ng stratehiya. Ganun pala. Sino ka? Sabihin mo ang pangalan mo. Bahay ng mga banal. Tagahugas ng pinggan. Ano tagalinis? Ang bahay ng mga banal ninyo. Talagang napaka-insulto nito. Ako, ang dakilang master ng panlasa ng gitnang estado, nagpadala pa kayo ng babae para labanan ako. Ha. Tatay, talagang wala na kayong tao sa paligid. Kahit isang tagalinis ay maipadala ninyo para sa kompetisyon. Hahaha. Ano ang problema sa babae? Ano ang problema sa tagalinis? Ang importante ay manalo, di ba? Sige, ngayon, ipakita ko sa inyo ano talaga ang tunay na food god. Unang round ng kompetisyon magsimula. Ang putahe na ito may kabuuang 27 sangkap. Ang pangunahing sangkap ay manok na breast mula sa Guangdong Qingyuan. Manok na breast. Ang pantulong na sangkap ay peanuts mula sa Henan, Zhumidian, Shenyang peanuts. Ang pampalasa, dry chili peppers mula sa Guizhou, Sichuan, Yan, Hanyuan pepper, asin mula sa Sichuan, Zigong toyo mula sa Fujian. Gamit ang tradisyonal na paraan, puting asukal mula sa Guangxi, Chongzuo suka mula sa Shanxi Kishan, o water starch mula sa gitnang estado. Ang huling dalawang sangkap na ito dapat ay mula sa Hebei Handan, daming handmade sesame oil at Hakka yellow wine mula sa Guangdong Heshan. Magaling. Talagang hindi nakakapagtaka. Kilala sa gitnang estado ang absolute master ng panlasa. Sa isang subok lang, alam na ang mga sangkap ng Kung Pao chicken na ito, 27 klase ng materyales at kanilang pinanggalingan. Paano ito posible? Wala na. Talagang talo na tayo ngayon. Hoy, ano ba ang ginagawa niya? Lahat ng iba ay tapos ng magulat. Siya ay kakasimula pa lang ng pagtikim. Ang bagal-bagal niya. Ano ba ang ginagawa niya? Sabi ko na nga ba, isa lang siyang mabahong tagahugas ng pinggan. Paano niya malalasahan ang iba't ibang lasa sa ulam? Maaari bang nagkamali ako ng pagtingin sa kanya? Itay, pinapayuhan ko kayong sumuko na lang agad. Sa gitnang estado, pagdating sa panlasa, walang sino man ang makakatalo kay Master Wang. Hahaha. 750, 150, 3, 10, 8, 2. Ano na ba ang binabanggit niya? Kung hindi mo kaya, bumaba ka na lang. Nakakahiya ka, nandyan ka pa sa itaas. Sayang ang oras. 10, 1, 3.
Mali ito ah! Ang binabanggit niya ay, Sige, alam ko na. Ano ang alam mo? Pwede bang huwag ka nang magpahiya? Bumaba ka na nga. Ang pangunahing sangkap ng 3-cup chicken na ito ay mula sa manok na tumatakbo mula sa Guangxi Lingshan. May timbang na 750 gram. Ang pantulong na sangkap ay matamis na alak mula sa Hunan Yueyang, Changle, 150 mililitro. Ang mga pampalasa ay ang mga sumusunod: 3 gramo ng ligaw na licorice mula sa Shanxi Shuochao, 10 gramo ng malaking berdeng sili mula sa Shanxi Jiangxi, 8 gramo ng pulang sili mula sa Jiangsu Huayan Qingjiang, 2 gramo ng malaking luya mula sa Shandong Laiwu. Panghuli ay 1 gramo ng maliit na berdeng sibuyas mula sa Jiangsu Jinghua, asukal mula sa tubo ng Guangxi Chongzuo, 3 gramo. Paano ito posible? Hindi ako nagkakamali, di ba? Niya nga ang mga sangkap ay natikman niya ng eksakto ang dami. Hula lang yan, di ba? Paano may taong isang tikim lang ay masasabi ng eksakto ang lahat ng mga sangkap at ang kanilang pinagmulan at dami? Hindi. Ito ay talagang imposible. Manok na tumatakbo mula sa Guangxi Lingshan, 750 gramo. Hunan Yueyang, matamis na alak ng Changle, 150 ml. 3 gramo ng ligaw na licorice mula sa Shanxi Shuojiao. Pulang sili mula sa Jiangsu Huayan, Qingjiang, 8 gramo. Parehong may 27 lasa. Niya nga ang mga sangkap, eksaktong dami ay natikman niya ng lahat at walang pagkakamali. Ano? Paano naman may tao na isang subok lang alam agad ang mga sangkap sa pagkain, eksaktong dami? Talaga bang tagapaghugas siya sa bahay ng mga banal? Tagapaghugas? talaga nga mukhang masarap ang pagkain. Paano naman ito naging masamang pagkain? Siya, isang tagapaghugas. Paano naman siya napakagaling? Hindi pwede. Paano naman ito pwede? Nagkataon lang ba siya? Naabot niya ang ganitong level. Siya ba ang sinasabi sa alamat na may ganap na panlasa, likas na espesyal na panlasa? Talaga hindi siya ordinaryo. Ina-announce ko ang unang laban bahay ng mga banal ang nanalo. Hindi ba malakas ka? Paano naman kahit isang tagapaghugas hindi mo matalo? Hindi ko rin kasalanan ito na abot ang ganitong eksaktong level. Tanging may ganap na panlasa. Likas na espesyal na panlasa. Ang ganitong tao, sa buong dakilang kaharian, may hirapan kang makahanap ng ilan. Talagang hindi siya ordinaryong tagapaghugas. Umalis ka, naghanap ka ng mga walang kwentang dahilan. Isang basura ka. Ang laban na ito kahit swerte lang kayo. Maraming salamat. Ang tunay na pagluluto, hindi nakadepende sa ganitong pamamaraan. Nakadepende sa paggawa ng pagkain. Huwag mong isipin na dahil marunong kang tumikim, magiging magaling kang chef. Ang susunod na ikalawang laban ay ramen? Haharamen. Talagang tumama kayo sa tamang lugar. Alam mo ba ano ang titulo ko? Gitnang Estado Ramen King. Sa unang round, swerte nyo talagang malas na kasama kayo ng may likas na talento. Ikalawang round, ako ang nakasama nyo. Hahaha. Parang ang langit ayaw kayong manalo. Hahaha, Master Chu. Ang susunod na laban, ikaw ang aasahan. Huwag kang mag-alala, Mr. Xiang. Ang ganitong klaseng clown, hindi ko siya pinapansin. Sinong clown ang sinasabi mo? Chef, sa pagkakataong ito, huwag mo akong pigilan. Ipapakita ko sa kanya ang lakas ko. Ang kalaban ay nagpadala lang ng ganitong tao, parang mahina at walang lakas. Kapag siya ang nakaharap sa ating Chef Gu sa labanang ito, tiyak na mananalo tayo. Ang taong iyon ay hindi karaniwan. Hindi karaniwan. Huwag mong palakasin ang loob ng kalaban at pababa ang sarili. Huwag mong isipin na dahil nanalo ka lang ng isang beses, ay malaki na ang kakayahan mo.
Babae, mahaba ang buhok, maikli ang pag-iisip. Sa pagkakataong ito, tingnan mo ng mabuti. Ipapakita ko sa iyo paano sumuko ang kalaban sa paanan ng gitnang estado, Ramen King. Uy, sandali lang. Gitnang estado, Ramen King Guzesheng. Pakiusap, turuan mo ako. Hindi mo siya kalaban. Tagalinis ng pinggan. Inaamin ko na mayroon kang ilang talento. Malamang matagal kang nag-practice ng panlasa. Diba? Sa susunod, ipapakita ko sa inyo ano talaga ang tunay na master. Ikaw pa ang magiging master. Ikaw rin ay nagmamalaki dito. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang lakas ng gitnang estado, Ramen King. Naalala ko, siya ay Dakilang Kaharian Top-Level Noodle Master Chushan. Magaling ba talaga siya? yung Jade-Faced One Dragon Slash ng Chushan. Dati, nasa top 3 siya sa noodle ranking ng Dakilang Kaharian. Pero grabe siya, walang awa. Malakas ang kanyang loob. Mahilig siyang manakit sa kompetisyon. Minsan, diretsong pinukol niyang noodles. Ang tuhod ng kalaban, nabasag. Tapos tinanggal siya ng Noodle Association. Akala ko ba itong walang utang na loob na to ay nakikipagkaibigan sa ganung klaseng tao? Heng tao? Nabasag ang tuhod gamit ang noodles? Eh di si Chef Gu ay delikado. Ay, si Xiaogu, bata pa talaga. Masyadong padalos-dalos. Wow, talagang si Chef Gu ang Ramen King ng gitnang estado. Yung tinatawag na master ng noodles, bakit hindi gumagalaw? Baka natakot. Matatalo tayo dito. Ano yung pinagsasasabi mo? Si Chef Gu ang nangunguna. Paano matatalo? Si Chef Gu ang Ramen King ng gitnang estado. Talagang magaling siya. Ang lakas. Talagang chef ng bahay ng mga banal. Nakita mo ba? Ito ang pagkakaiba natin. Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Ngayon alam mo na kung ano ang pagkakaiba. Ang inyong ipinagmamalaking chef. Ang Ramen King ng gitnang estado. Hahaha. Kahit maghapon siyang magmasa rito o 10 araw, hindi pa rin aabot sa 1 minuto ni Master Chu. Hahaha. Eto, paano ito nangyari? Ang lakas. Ito kaya ang... Maalamat na inner strength. Unang beses ko lang sa totoong buhay nakakita ng gumagamit nito sa pagmamasa. Ito, mga pakitang gilas lang. Maganda tingnan pero walang kwenta. Ay naku! Ano yung nangyari? Bigla-bigla mo akong pinagmamadali. Nasa huli na ako ng paggawa ng pansit sinira mo. Sino ba talaga siya?
Natalo pa niya ang isang dalubhasa sa internal energy na tulad ni Chushan. Dalubhasa sa internal energy. May dalubhasa sa kabilang panig. Baka dapat tayo na lang ang umurong. Kalokohan. Mga basura lang ang nasa kabilang panig. Anong dalubhasa ang pinagsasasabi mo? Hindi ako papayag na ganito na lang ang katapusan. Gobernador Antonio Ginoong Ye, nasira na ang pansit nila. Kaya sa round na ito, dapat tayo ang nanalo. Ikalawang round si Bienvenido ang nanalo. Ayos! Kung hindi mo ginulo ang pansit ko, nanalo sana ako sa round na ito. Tumigil ka! Kahit anong gawin mo sa pansit na yan, hindi ka pa rin mananalo sa round na ito. Chef, Baba ka na. Salamat. pangit na tagahugas. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako matatalo sa laban na to. Oo nga, nanalo na nga sana ako. Kasalanan mo to. Sira ang reputasyon ni Chef Gu. Umuwi ka na muna sa kusina, wala kang magagawa dito. Ay naku. Ang talo na iyan. Bakit mo isisisi sa isang tagahugas? Sa tingin ko, alam mong hindi ka mananalo. Kaya gumawa ka ng paraan para lang hindi masyadong kahiya-hiya ang pagkatalo. Kaya mo ba ulitin? Tulad mong walang kwenta. Kahit ilang beses pa. Ganun pa rin ang kahihinatnan. Tay, mas mabuti pang ikaw na lang ang lumaban. Para hindi na mapahiya ka pa dahil sa mga walang kwentang to. Ulitin mo nga. Walang modo. Tay, ngayong araw, ang bahay ng mga banal ay akin na. Walang utang na loob. Mga kababayan, ang huling laban ay paligsahan ng mga malikhaing putahe. Chef, sa laban na to, babawian ko to. Sa huling laban na to, ikaw naman ang lalaban. Ipakita mo sa mga walang kwentang to kung ano ang tunay na kusinero. Mga basura, ipapakilala ko sa inyo ng buong galang ang kampeon mula sa dakilang kaharian ng bagong paligsahan sa pagluluto, ang bagong salta na si Liu Shan. Ang isa pa niyang pagkakakilanlan ay ang paboritong estudyante ng World Cooking God. Paboritong estudyante ng Cooking God. Alagad ng Diyos ang pagluluto. Sira na. Talagang talo na tayo. Tatay, nasira ang pang-amoy mo. Alagad pa ng Diyos ng pagluluto ang kalaban. Kahit ikaw at si Chef Gu ang magtambal, maliit pa rin ang chance sa nating manalo. Ano naman kung alagad ng Diyos ng pagluluto? Kahit ang Diyos ng pagluluto mismo ang dumating, kaya ko. Kaya ko siyang talunin. Huwag kang magpakawalang galang. Pakiusap, tulungan mo ang bahay ng mga banal na manalo sa huling laban na ito. Chef, nabigo nga ang tagahugas ng pinggan. Ang laban ko, papayagan mo pa siyang sumali. Gugustuhin mo bang sirain ang reputasyon ng establishmentong ito? Tama siya, tatay. Kahit na sensitibo ang panlasa niya. Pero kung talagang marunong siyang magluto, bakit siya nanatiling tagahugas sa kusina ng bahay ng mga banal? Pag-isipan mong mabuti, chef. Pag-isipan mong mabuti. Tama siya, tatay. Ikaw, tagahugas, talaga namang matapang kang sumugal. Hindi naman. Tatay, ito na ang huling laban. Nakasalalay dito ang buhay o kamatayan ng bahay ng mga banal. Seryoso ka ba? Na ipapasok mo ang tagahugas na ito? Kung hindi, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pag-isipan mong mabuti. Magsimula na tayo. Sige. Ang lulutuin ko ngayon, ang pintuang liyong anteng. Pintuang Leong at Feng, hindi ba yon ang isa sa 8 dakilang teknik ng Diyos ng pagluluto? Gagawin mo rin ang pintuang liyong at Feng. Tamang narinig ko ba? Gusto rin niyang lutuin ang pinakamahusay na putahe ng MasterChef? Naglakas loob siyang magpakita ng kanyang kakayahan sa harap ng estudyante ng MasterChef.
Nagpakita ng kanyang kakayahan sa harap ng estudyante ng Master Chef. Hindi alam ang panganib sa sarili niya. Kung ganito, lutuin natin ang specialty ng bahay ng mga banal. Ang specialty, ang goose feet with bursting sauce. Sige, subukan ko. Alam mo rin ang pintuang Leong at Feng ng aking guro? Ang pintuang Leong at Feng? Bakit hindi ko alam? Ang Master Chef ay may estudyante pa? Anong alam mo, isa kang tagahugas? Hindi ba pinagbawalan ng samahan ng mga chef ang Master Chef? Pinagbawalan? At nawala siya ng 3 taon? Paano siya magkakaroon ng estudyante? Hindi pinagbawalan ng Master Chef. Nainip siya sa mga intriga sa likod, mga intriga at sa korupsyon ng buong industriya ng pagluluto sa dakilang kaharian. Korupsyon. Anong ibig mong sabihin ang aking guro ay World Master Chef, kinatawan ang buong dakilang kaharian, at nakatuntong sa pinakamataas na posisyon sa mundo ng pagluluto? Kung hindi dahil sa masamang Tanggo Sheng, na siniraan ng may mali siya at patuloy na hinabol ang aking guro, maaari siyang mawala. Kailangan ko ng balat ng lychee. Halos tapos na siya. Ano pa ang kailangan niya ng balat ng lychee? Kung ako ang magluto, may konting pagkakataon na manalo. Pero ngayon, talo na kami. Kunin ang balat ng lychee. Hindi ko narinig ang putahe ay kailangan ng balat ng lychee. Ngayon, ipakita ko sa inyo ang nawala ng 3 taon na pintuang Leong at Feng. Talagang karapat-dapat kang maging estudyante ng Cooking God. Naibalik mo talaga ang klasikong putahe. Sa araw na ito, pinagpala akong masilayan ang kahangahangang pintuang Leong at Feng. Wala na akong pagsisisi sa buhay. Ano pa bang ginagawa mo? Tapos na sila. Ikaw nandito ka pa rin nag-uukit ng melon. Tatay, sabi ko na nga ba, hindi kayo mananalo. Hayes, nagkamali ba talaga ako ng pagtingin? Ang ipinakita ni Master Liu ay ang natatanging teknik ng Cooking God. Ngayon, maliban kung ang Cooking God mismo ang dumating ng personal, kung hindi, kayo ay hindi na makakabawi. Bilisan mo, sumuko ka na. Gobernador Antonio, tama ba ako? Tama nga. Ang putaheng ito ng Cooking God sa buong dakilang kaharian, ilan lang ang makakagawa nito. Si Master Liu Shan, sa kanyang husay sa pagluluto, ay kayang talunin lahat ng naririto. Ipinahahayag ko dito ang pangatlong round. Huy, sandali! Naalala ko bigla. Muntik ko nang makalimutan. Ang natalo sa life and death duel. Ano ang dapat gawin? Gawin mo na. Kuya, nakuha mo na ang bahay ng mga banal, bakit ka pa naninindak? Hindi ba't siya ang naghamon sa akin ng life and death duel? Bilang dating head chef ng bahay ng mga banal, kahit itong konting kredibilidad, wala. Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana napunta ang head chef namin sa ganitong kalagayan. Tapos na ang paligsahan. Nandiyan ka pa rin sa taas. Ano pa bang ginagawa mo? Walang alam sa buhay. Bumaba ka na agad. Ako ang naghamon ng life and death duel. Tanggapin mo ang pagkatalo. Pinahahayag ko mula ngayon, hindi na ako magluluto. Huwag, tatay. Teka muna. Hindi pa tapos ang paligsahan. Ikaw, maduming tagahugas ng pinggan. Ano pa bang gusto mo? Nadamay mo na ang head chef at ang bahay ng mga banal sa ganitong kalagayan. Sa paligsahan sa pagluluto, dapat matikman muna ang pagkain bago malaman kung sino ang panalo. Tama na yan. Huwag kang magkunwari. Anong oras na ba? Panoorin ninyo. Ito ang tunay na pintuang Leong at Feng.
naalala ko, siya ba talaga? Ito ang tunay na pintuang Leong at Feng. Talaga. Pagpapalabas ng dragon, pagtanggap ng serpente, at pagdudulot ng malaking kapalaran. Ang masayang kapalaran ay nagdudulot ng kayamanan sa lahat ng bahay. Tama, siya nga. Siya mismo. Makalipas ang 3 taon, siya ay lumitaw na. Siya ang chef. Chef, Hindi. Tango Sheng. Hanggang ngayon, siya ay hinahanap pa rin sa lahat ng lugar. Huwag ipaalam ang kanyang pagkatao. Ikaw ba talaga? Hindi ko inakala na ikaw ay sa aking bahay ng mga banal. Sino siya? Bakit lahat kayo ay may ganitong ekspresyon? Siya ba ay isang chef na Diyos? Hindi siya. Master. Nakita ko na rin ang iyong sarili. Hindi ko nakilala ang importante mong pagkatao. Hindi ko nakilala ka. Nagpakita ako ng kahusayan sa harap ng eksperto. Sa susunod, tandaan, kapag ginagawa ang putahing ito, dapat gamitin ang balat ng lychee sa pagluto. Hindi mo ako sinisi. Tanggapin ang paggalang ng estudyante. Hoy, Hog. Lucian, ano ba ang ginagawa mo? Ikaw ay binili ko ng malaking halaga. Inanyayahan. Manahimik ka. Alam mo ba? Sino siya? Hindi ko pinapansin sino siya. Kahit na makagawa siya nito, pintuang Leong at Feng. Ano pa ang mangyayari? Isa lamang siyang tagapaghugas sa bahay ng mga banal. Ito ang pera mo. Kunin ang pera mo. Hindi na kailangan maghanap. Umalis ka. Ikaw. Master, maari mo bang sabihin sa akin? Bakit ang ginawa mo ay 4 at ako ay may 1 lamang? Una, tumayo ka. Hindi. Una, sabihin mo sa akin, hindi ako tatayo hanggang hindi mo sinasabi. Sa harap ng tunay na may-ari, nagpapanggap kang estudyante niya at nahayag pa at ang patuloy na tinatawag mo siyang master. Sinasabi ko, ang mukha mo, paano mas makapal kaysa sa pader ng lungsod? Hey, gusto ko, ang master ko ay hindi nagsalita. Ano ang sinasabi ng matandang lalaki? Ngayon, maraming salamat. Masamang anak, hindi pa dali ng mga tao mo. Umalis ka. Matandang bagay. Ano ang ipinagmamalaki mo? Ang mga hurado, amaw ay hindi pa naglabas ng resulta. Gobernador Antonio, dahil ang pagkain ay nakagawa na, mabilis. Hayaan ang Mr. na subukan ito. Ano pa ang pagsubok? Hindi na kailangan subukan. Ang 3 round. Bahay ng mga banal ang nanalo. Ano ang ibig sabihin mo? Hindi pa nasubukan. Paano maaaring maglabas ng resulta? Ang mga tao na dinala mo, anong karapatan ang mayroon sila para ikumpara sa kanya? Maghintay kayo. Bahay ng mga banal. Sa lalong madaling panahon, ito ay akin. Hindi ako titigil. Salamat sa iyo, Ate Jing. Kung hindi, ang aming bahay ng mga banal ay hindi na mapoprotektahan. Ang sarap. Ang sarap-sarap. Hoy, nasaan si Ginongye? Ito ang tamang lasa. Wala na, pero hindi pa ako nasisiyahan. Gusto ko pa. Ang sarap, napakasarap. Hoy! 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 Sandali, sandali. Ako ang hurado. Ako muna ang kakain. Ako muna ang kakain. Tapos na ang paligsahan. Kailangan pa ba ng hurado? Ako muna ang kakain. Wala na. Ganun na lang ba? Kayong lahat, mga hayop kayo. Walang natira kahit isang subo. Bakit nyo ako ginaganito? Hindi! Boss, siyang talagang swerte ko ngayon dahil nakakain ako ng luto niya. Gobernador Antonio, manatili ka muna sa gitnang estado ng ilang araw para maipagpatuloy ko ang pag-aalaga sa iyo. Ay,
Kamakailan sa kahariang silanganing hamog, may dalawang napakagaling na chef na naghahamon sa iba't ibang estado at marami nang natalo. Kaya kailangan kong umalis ng maaga. Para makapaghanda. Aalis na ako. Magkita na lang tayo sa susunod. Kinongye, alis na kami. Ay! Aray, Hoy, alis na tayo, alis na! Ay, ngayon halos lumpo na ako, katumpo na ako. At hindi na makapaglingkod sa dakilang kaharian. Tatay, Wala na bang paraan? Ang iyong pang-amoy? Wala na bang paraan ang iyong pang-amoy? May paraan ako. Pwede mong subukan. May isang paraan ako. Subukan mo. Baka pwede. Nung dati, may tao na gumamit ng matinding pampasigla sa pang-amoy kasabay ng acupuncture therapy para gumaling. Pero, mababa ang tsansa ng paggaling. Totoo? May peligro ba? ay, subukan na lang, wala nang choice. Hindi ko inakala na sa aking bahay ng mga banal 3 taon ka na. Sa nakaraan, maraming pagkakamali, sana'y mapatawad mo. Walang problema. Kahit na 3 taon na ang nakaraan, pero si Tang Gusheng, patuloy na hinahanap ka. Kung hindi mo ako ayaw, maaari kang manatili sa aking bahay ng mga banal. Ang aking bahay ng mga banal ay handang magsilbi sa iyo. Mabuti. Yung boss siyang, pwede rin ba ako manatili sa bahay ng mga banal mo? Basta kasama ko ang master ko. Kahit tagapaghanda lang ng pagkain, okay ako. Pwede! Yung boss siyang ito, special na gawa mula Taicho, stinky tofu, amuyin mo. Bakit hindi gumana? Jing, may problema ba sa paraan? Sinabi ko na siya ay isang chef. Magaling pa sa medisina. Ay nako, ang paggaling hindi isang araw or 2 lang ang kailangan. Dahan-dahan lang. Naniniwala ako sa'yo. Masarap ang chicken soup. Mabuti. Nabawi ang pang-amoy ng head chef. Hindi ko inakala. Magaling ka talaga sa paggamot ng pang-amoy. Siyempre. Hindi mo ba nakikita sino siya? Papa, talagang gumaling ka ba? Gumaling na. Salamat! Walang anuman. Hoy, narinig mo ba ang bagong ginaganap na hamon ng kahariang silanganing hamog? Ang mga chef ng dakilang kaharian lahat ay natalo ng mga chef ng kahariang silanganing hamog na talo. Oo nga, kahit ang samahan ng kusinero ng dakilang kaharian mga chef ay natalo rin. Kapag natalo tayo lahat ng restaurant sa dakilang kaharian sa hinaharap, ay magagawa lamang ang mga pagkain ng kahariang silanganing hamog at magbibigay ng tribute sa kanila bawat taon 50 milyong liang ng ginto. Kasalanan ni Tang Gusheng. Sino ang nagpamanipula sa kompetisyon? Napinsala ang maraming mahusay na chef. Kung narito ang Diyos ng pagluluto ang mga chef ng isang maliit na bansa, ay hindi magpapakita ng kapangyarihan sa dakilang kaharian at hindi magsasabi na puputulin ng mga tendo ng kamay ng lahat ng chef sa dakilang kaharian upang hindi na makakagawa ng masarap na pagkain ang dakilang kaharian. Hoy. Narinig ko kahit ang dating punong chef ng Imperial Kitchen Pancit ay lumabas din. Siya ba ang nagumamit ng Phoenix Racing 9 Chicks para talunin ang Cherry China, Vietnam at West Asia, pansit? Hindi ba siya 70 taong gulang na? Kahit siya ay nabalisa, tila ang kahariang silanganing hamog ay talagang agresibo. Hindi ako pumunta. Kung pumunta ako, walang magagawa ang kahariang silanganing hamog. Tama, ang industriya ng pagkain sa dakilang kaharian ay maraming mahusay na tatakot pa sa isang maliit na sakop na bansa. Ang industriya ng chef sa dakilang kaharian sa kamay ni Tang Gusheng ay maganda sa labas pero bulok sa loob. Bilang mamamayan ng dakilang kaharian sa industriya ng pagluluto sa oras ng krisis, hindi tayo dapat manatiling walang ginagawa. Bukas,
tayo ay magsisimula para sa kompetisyon ng hari ng pagluluto. Sige. Talagang ang kahariang silanganing hamog ay matatalo ng lubusan. Guro, pupunta ka ba? Ang Tang Gosheng ay siguradong naroon din. Kung pupunta ka ay siguradong magkakaroon ng peligro. Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Guro, magbabago ka ng anyo sa oras para ang Tang Gosheng ay hindi makikilala ka. Ganito ba? Okay lang? Huwag kang mag-alala, sir. Sa ganyan mo, siguradong walang problema. Dakilang kaharian, nasa panganib na ang mundo ng mga chef. Di ba dapat agad nyo nang alisin ang matandang ito? Kung magtatagal pa siya, malapit na siyang ilibing. Hindi ko inaasahan. Na matatalo pa ang dating punong chef ng kusina ng hari. Ang chef mula sa kahariang silanganing hamog, talagang napakagaling. Sa ganyang kalidad lang, nagluto ka para sa hari ng dakilang kaharian ng 30 taon? Mukhang ang hari ng dakilang kaharian, hindi rin masarap ang kinakain. Sumalang na ba ang mga taga-kanluran? Matagal nang natalo. Yung mga taga-silangan? Yung mga taga-timog? Wala na bang iba sa malawak na dakilang kaharian? Talagang wala na bang ibang tao? Mukhang ang dakilang kaharian talagang wala ng ibang tao. Mabuti. Mula ngayon, ang dakilang kaharian, lahat ng mga kainan at restaurant, ipagkakatiwala na sa amin ng silanganing hamog. Sinisiguro ko, magagawa naming lahat ng taga-dakilang kaharian ay makakain ng masasarap na pagkain. Ang mga taga-silanganing hamog na ito, sobrang mayabang. Ako na ang bahala sa kanila. Ako na! Sige. Basta matalo mo lang si Tanaka. Ano man ang gusto mo, ipagkakaloob ko. Wala akong kailangan, ang hiling ko lang. Bawasan mo ang mga maruruming gawain mo. Sa halip, gumawa ka ng mga tunay na hakbang para sa mga chef ng dakilang kaharian. Ang dakilang kaharian ay may mga tao pa rin. Isa lang namang magiging biktima yan. Tanaka, tapusin na natin to. Ang daldal mo. Ito ay isang kilalang putahe, ulan at bulaklak. Ito ay espesyal na putahe. Ng hari ng kahariang silanganing hamog para sa mga panauhin. Anong ginagawa ng head chef? Bakit hindi ko makita? Paru-paro ni Zhuangzi. Yun ba yung sikat na putaheng matagal nang nawala? Paru-paro ni Zhuangzi, panalo na tayo sa round na to. Anong hawak mo sa kamay mo? Mukhang marumi. Peach blossom wine. Sashimi at alak, talagang may panahon para mag-enjoy. Pero bagay lang yan para sa'yo at sa dating nobya mo kapag nagiinuman kayo sa gabi. Hindi ito angkop sa Cooking King competition na ito. Ang ingay mo. Barbaro, hindi mo maiintindihan ang kaginhawahan. Ang alak na ito, hindi iinumin. Sinusunog! Wow, ang bango! Para akong nasa Peach Blossom Forest. Ang tapang, ang tunay na amoy ng Peach Blossom. Narito na. Ano na? Tingnan nyo. Paru-paro. Paru-paro ni Zhuangzi. Tapos na. Hindi posible. Paano ako matatalo sa isang matanda? Bata ka pa, ang pagluluto. Ay unti-unting pagpapractice. Hindi ako papatay ng langit, ang industriya ng pagluluto sa dakilang kaharian. Ano? Bacalao envoy? Kailangan pa ba ng pagsubok? Sa maraming araw ng kompetensya, isang round lang ang napanalunan mo. Nagmamalaki ka na. Tanaka. Umalis ka. Susunod. Yuren. Turuan mo siya ng leksyon. Dapat sila manatili sa putik magpakailanman. Sino ulit ito? Parang mas mahusay pa siya kay Tanaka. Kahit sino, pareho lang. Ang head chef namin ay napakagaling. Nanalo ka kay Tanaka. Hindi maganda yan dahil makakaharap mo ako at ako ay magpapatalo sa iyo hanggang duda ka sa buhay. Head chef ng bahay ng mga banal. Xiang Wenchang, pakiusap. Kahariang silanganing hamog Black Spoon. Yueren? Black Spoon. Ito ay galing sa kahariang silanganing hamog sa iba't ibang lutong bahay na nakalaban. Mayroon isang eksperto na may itinang kasanayan. Sa ganito, ang tao ay talagang mahusay. Boss Xiang, ikaw na ang bahala. Simulan ang kompetensya.
Ang tao mula sa kahariang silanganing hamog. Ano ang ginagawa? Sa tingin ko, nanalo ulit kami. Sa tingin ko, ang dakilang kaharian ay natalo ulit. Ang putahing ito na ungol ng dragon sa kalangitan, kahit nakakaiba ang hitsura nito, paano nito makakapantay sa apat na lasa ng karne na hindi mo malaman kung ano ito? Matanda, huwag mong isiping panalo ka sa akin ay maibabalik na nito ang pagkatalo ng dakilang kaharian ninyo. Sa tingin ko ngayon, talo ka pa rin. Matanda. Umuwi ka na lang sa probinsya at magsaka ka. O, isa pa. Ang iyong bahay ng mga banal ay pwede nang isara. Paano nangyari ito? Natalo ang punong chef. Ano ngayon? Sabi ko na nga ba, wala nang magaling sa dakilang kaharian Tangosheng. Ayon sa ating kasunduan, ang inyong dakilang kaharian, lahat ng mga restauran ay dapat lamang magluto ng mga putahe mula sa aming kahariang silanganing hamog. At sa kataon-taon ay magbibigay kayo ng buwi sa aming kahariang silanganing hamog na 50 milyong tael ng ginto. Pirmahan mo na ang kasunduang ito. Pirmahan mo na. Paano ito maaaring mangyari? Ang mga lutuin ng aming dakilang kaharian ay may napakahabang kasaysayan. Paano namin gagawin lamang ang mga simpleng pagkain ng inyong kahariang silanganing hamog? Talunan na ba talaga kami, mga walang kwenta? Ito. Pero ang dakilang kaharian ninyo, ang presidente ng samahan ng kusinero, ang mismong nangako. Ano gusto nyo nang umatras? Kung matatalo tayo sa laban sa kahariang silanganing hamog, kung sakaling matalo, hindi lang mapapahiya ang dakilang kaharian, kailangan pang magbayad ng malaking halaga. Tiyak na hindi ako palalampasin ng hari. Hindi pwede. Hindi ako papayag na ako ang pagbuntungan. Kung nandito lang si Jiang Jing, ang diyosa ng kusina, paano tayo maaapi ng isang maliit na kahariang silanganing hamog? Tama, kasalanan ito ni Tangosheng. Sobrang sakim. Para sa sariling kapakanan, ipinahamak ang diyosa ng kusina. Ngayon, tingnan nyo, nawalan ng kakayahan ang mga kusinero ng dakilang kaharian. At may mukha pa siyang magalit dito. Tumahimik kayong lahat! Si Jiang Jing ay isang sukab. Hindi sumusunod sa mga patakaran ng samahan. Ayaw magpasakop. Siya ay isang taong makasarili. Matagal na siyang tinanggal ng samahan ng kusinero. Hindi na siya kusinero, lalong hindi diyosa ng kusina. Kung sino man ang magbanggit pa ng pangalang Jiang Jing, huwag ninyong asahan ang awa ko. Ano? Gumawa ng kalokohan, ayaw pang aminin? Sa harap ng maraming tao, hindi ka naman makakapaghari-harian dito. Si Jiang Jing, ang tunay at karapat-dapat na diyosa ng kusina ng dakilang kaharian. Tama, si Jiang Jing ang diyosa ng kusina. Diyosa ng kusina, diyosa ng kusina. Diyosa ng kusina, diyosa ng kusina. Diyosa ng kusina, diyosa ng kusina, diyosa ng kusina, diyosa ng kusina. Tumahimik kayong lahat. Ikaw ang dapat tumahimik. Ang taong katulad mo ay hindi karapat-dapat na maging presidente ng samahan ng kusinero ng dakilang kaharian. Ikaw, bitawan mo ako. Ano ang ginagawa nyo? Tao! Tama na. Ang mga gusot nyo sa dakilang kaharian, ayusin nyo ng pribado. Ngayon, humanap muna kayo ng pipirma sa kasunduang ito. Ang kasunduang nakakahiyang ito, hindi namin pipirmahan. Ano? Gusto nyo nang umatras? Walang pera ang dakilang kaharian ninyo, ano? Madali lang yan. Halika kayong lahat. Pumila kayo ng isa-isa. Dumausdos kayo sa pagitan ng mga hita ko. Bawat isang dadaan, babawasan ng 1 milyong tael ang babayaran ninyo. Kapag may isa pang dadaan, babawasan ulit ng 1 milyong tael. Kapag umabot na sa 50 tao ang dumanas, ang inyong pagsusuhol ngayong taon ay maaari nang kansilahin. Kayong, sobra-sobra na kayo. Ano? Ayaw ninyong dumausdos? Kayo mga taga-dakilang kaharian, hindi ba't laging sinasabi ninyo na napakamatapang ninyo sa inyong bansa? Ngayon binibigyan ko kayo ng pagkakataon para patunayan yan? Ayaw ninyo naman. Mukhang hindi naman pala gaanong matapang sa inyong bansa. Mabuti pang mamatay kaysa mapahiya. Lalaban ako sa inyo?
May tibay ng loob ka pala. Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kusinero ka, di ba? Kung gayon, ang iyong mga kamay ay tiyak na napakahalaga. Mga tauhan, putulin ninyo ang kanyang dalawang kamay. Huwag. Putulin ninyo! Tumigil kayo. Guro, Ayos ka lang ba? sabihin ko sa'yo, ang guro ko, ang Diyosa ng kusina ng mundo, si Jiang Jing ay narito na. Kayo. Lahat kayo'y wawakwa. Siya ay ang Diyosa ng kusina. Diyosa ng kusina, Jiang Jing. Siya ang Diyosa ng kusina. Bumalik na ang Diyosa ng kusina. Diyosa ng kusina, Diyosa ng kusina. Diyosa ng kusina, Diyosa ng kusina. Diyosa ng kusina, mabuti naman. Maliligtas ang dakilang kaharian. Kaya nga, kayo namang mga lalaki ng dakilang kaharian, lahat kayo'y mga walang kwenta. Umaasa pa kayo sa isang babae para iligtas ang dakilang kaharian. Ano naman kung babae? Kaya ka pa rin talunin ng halos umihi sa takot. Sige, ngayon ay susubukan ko ang sinasabi nilang Diyosa ng kusina ng mundo. Ibigay mo ang kutsilyo. Ito ba ay yung gawa sa yelong libu-libong taon na ang tanda? Ang patalim na yelo ng timog? Tama, ito nga yun. Ang kutsilyong ito alam ko lang sa mga alamat. Hindi ko inaasahang makikita ko ito ngayong araw na ito. Ang iniwang isda gamit ang kutsilyong ito ay hindi lang manipis na parang pakpak ng kuliglig, kundi malinaw at kristal na parang yelo. At ang napakababang temperatura ng kutsilyong ito ay nakakapreserba ng kasariwaan ng isda. Kaya napakasariwa at malamig sa pakiramdam kapag kinain. Ang kamay ni Yueren. Namaga ang kanyang kamay dahil sa lamig. Hindi ko akalain. Nahanda siyang magsakripisyo para sa pagluluto. Hanggang sa ganito. Ang aking putahe, bundok ng sariwang isdang yelo, tapos na. Ang galing ng paghiwa ni Yueren. Hindi nga nakakagulat na siya ang itim na kutsara ng donghan. Nasaan na ang putahe ng Diyosa ng kusina? Tapos na ang kalaban, bakit nagmamassage pa rin ng isda ang guro? Tapos na rin ako. Asap at happy asok ka pa. Mukhang talagang wala na kayo. Magagaling sa dakilang kaharian. Gumamit pa kayo ng hilaw na isdang hindi hinanda para lokohin ako. Hindi ba kayo nahihiya? Sinong nagsabi sa'yo? Na ito ay isang hilaw na isdang hindi hinanda? Panoorin mo. Ito ang mapa ng kontinente ng dakilang kaharian. Ay, ito. Hindi ito ordinaryong isda. Sugo bakalaw. Subukan mo. Naku, nagawa mong... Gawin na parang inihaw na pato. Ang galing! Grabe, paano mo nagawa yun? Ang likod ng isda, hinati mo sa maliliit tapos inihaw gamit ang tunay na apoy. Ang pagkahinog, ang lakas! Sakto lang! Ang aligay, ipinahid mo pantay-pantay sa hiwa ng isda. Ang isda at aligwe nagsama. Malambot. At pinonglasa. Ang putaheng ito ay sumisimbolo sa 4 na rehiyon ng dakilang kaharian. Natalo kami. Talo kami. Kayo ang tunay na hari ng kusina sa buong mundo. Buong puso kong tinatanggap ang pagkatalo ko. Kung sakaling muling bumalik ako sa dakilang kaharian, sana'y magkaroon ako ng pagkakataong matuto mula sa inyo. Paalam. Nanalo tayo. Hari ng kusina. Hari ng kusina, hari ng kusina, hari ng kusina.
Guro, ikaw nga ang tunay na hari ng kusina ng dakilang kaharian. Ang galing mo. Ang galing mo talaga. Salamat sa inyong lahat sa suporta ngayong araw. Boss Chang, uwian na tayo. Tara, uwi na tayo. Tara. Makakalayo ka ba? Makakalayo ka ba? Tang Gosheng. Kakaligtas lang ng master ko sa mundo ng pagluluto ng dakilang kaharian. Anong ibig mong sabihin? Siya ang kriminal ng mundo ng pagluluto ng dakilang kaharian. 3 taon na ang nakalipas nang mawala siya. Ngayon, dapat na niyang tanggapin ang nararapat na parusa. Mga tauhan, dakpin siya. Maglakas loob ka. Tang Guosheng? Si Jiang Jing ay lumabas para sa dakilang kaharian. Kung gagalaw ka pa sa kanya ngayon, mawawasak ang mundo ng pagluluto ng dakilang kaharian. Hindi mo siya maaaring dalhin ngayon. Sa inyong mga kakayahan lang, Kahit may kasalanan ang kitchen god, hindi ikaw ang isang pangulo ng samahan ng mga chef ang magpapasya. Mukhang wala kang ganoong kapangyarihan. hindi ba? Kung gayon, ipapakita ko sa iyo ngayon kung mayroon nga ba akong karapatang ito. Kayang-kaya kong durugin kayong mga langgam, parang kasing dali lang ng pagpihit ng palad. Malis na muna kayo. Ang issue ko at niya ay dapat matapos ngayon. Master, huwag kang mag-alala. Nandito ako, hindi kanya magagalaw. Tama. Kitchen God, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin naming protektado ka. Tang Gosheng, binibigyan kita ng isang payo. Pakawalan mo kami ngayon at may tsansa ka pang mabuhay. Kapag dumating na ang tatay ko, hindi na ito mapipigil. Dumating ang tatay mo? Sino ba ang tatay mo? Kahit dumating ang hari ng bansa ngayon, gagalawin ko pa rin si Jiang Jing. Kilos. Ngayon, subukan mong galawin siya. Dumating ang hari ng dakilang kaharian. Narito na ang Panginoon ng dakilang kaharian. Panginoon, ano pong ginagawa ninyo rito? Kung hindi ako pupunta, paano ko makikita? Ang yabang mo naman. Hindi po, Panginoon. Nagkakamali po kayo. Inaayos ko lang po ang mga salot sa industriya ng pagluluto ng dakilang kaharian. 3 taon na ang nakalipas. Ang taksil na ito ang sumira sa reputasyon ng mga chef ng dakilang kaharian. Kaya naman ang industriya ng pagluluto natin ay lalong humina. Ang mga taong tulad niya nararapat lamang na parusahan para hindi masira ng isang tiwaling isda ang buong dangkal. Opo, Panginoon. Gagawin ko na po. Mga tauhan, dakpin ninyo ang lahat ng mga nagkakagulo rito. Ama, ibig mo bang sabihin, si Tang Gosheng ang magdakip sa akin? Ama! Tang Gosheng, ang lakas ng loob mo, mangialam ka sa anak ko. Mangahas kang pakialaman ang anak ko. Gusto kong itanong sa iyo, ang batang Panginoon ng dakilang kaharian, ano ba ang kanyang kasalanan? Panginoon. Mali po, Panginoon. Malaking pagkakamali ito. Pagkakamali? Kung hindi dumating ang aking ama, malamang nakalipad ka na. Paumanhin, batang Panginoon. Hindi ko siya nakilala. Patawarin ninyo ako. Ama, ito ang lahat ng investigasyon ko kay Tang Gosheng at ang kanyang mga krimen. Pakitingnan po ninyo. Tang Gosheng, ang lakas ng loob mo. Tingnan mo ito. Panginoon. Inosente ako, Panginoon. Inosente. Ikaw ang dahilan kung bakit napagbintangan ang pinakamahusay na kusinero ng dakilang kaharian. O ang kasulatan ko ang nagsisinungaling? Ako, ito. Tang Gosheng, nagnakaw at gumawa ng ilegal at nagtangka laban sa dakilang kaharian at sa mga mahuhusay na kusinero. Una, tanggalin siya bilang pangulo ng samahan ng mga kusinero. Ikulong sa pitan at papatayin pagkatapos ng taglagas. Guro, okay na po kayo ngayon. Hindi na po kayo kailangang magtago. Makakagawa na po kayo ng gusto ninyo. Ikaw ang anak ng hari? Oo, pero ako pa rin ang estudyante ninyo. Nung umalis ka, nalungkot ako ng matagal.
Pero pagkatapos nalaman ko na si Tang Gosheng ang nag-akusa sa'yo, naghanap ako ng ebidensya para maalis ang akusa sa'yo. Araw-araw, hindi niya iniisip ang pag-aaral ng pamamahala. Gusto lang niya kasama ang mga kusinero. Pero mabuti naman ngayon para sa dakilang kaharian, tinanggal niya ang isang bukbok. Gobernador Antonio, sa hinaharap ang samahan ng kusinero ng dakilang kaharian, ipapamahala ako sa iyo. Hindi ako magpapabaya sa tiwala ng hari. Ipapalaganap ko ang lutong dakilang kaharian sa buong mundo. Mabuti. Anong ginagawa mo? Bakit hindi gumalaw? Sumama ka sa akin. Hindi ako. Saan pupunta ang guro ko? Doon ako pupunta. Sige, hindi ko na pakikialaman ng buhay mo. Saan mo gusto? Doon ka. Talaga? Jiang Jing, samahan ng kusinero ng dakilang kaharian, malugod naming tinatanggap ang pagbabalik mo. Hindi na. Mas gusto ko ang buhay ko ngayon. Salamat sa mabuting hangad, Gobernador Antonio. Paalam. Sige po, inyong tangkilikin. Ang mga lumang tatak ngayon, ang bahay ng mga banal at turing karangalan na lang ang nananatiling may dating lasa. Ang ibang mga lumang tatak mula nang itaas ang bandila ng itim na dragon ay nawala na ang sarap. Tay. Narinig ko. Ang pinuno ng daigdig ng dilim ay apo ng isang royal chef. Tinatawag niya tayong daigdig ng liwanag. Sa nakalipas na kalahating taon, grabe na sila. Karamihan ng mga lumang tatak sa gitnang estado ay tinayuan na ng bandla ng itim na dragon. Sa tingin mo, ang ating bahay ng mga banal, maaari rin kayang tayuan ng bandla ng itim na dragon? Hindi mangyayari yan. Nandito ako. Kapag may dumating mula sa daigdig ng dilim, isang pumasok, isa ang aking puputulin. Huwag kang mag-alala. Ayos lang. Boss Xiang, pupunta muna ako sa palengke ng mga seafood. Sige. Hoy chef, sabay na ako sa'yo. Manatili ka na lang at bantayan ng kusina. Kuya, ihain mo ang pinakamahal na putahe ninyo dito sa akin. Ano po ang maipaglilingkod sa inyong dalawa? Ano po ang gusto ninyong order? Gawin ninyo para sa akin ang pinakamahal na putahe ninyo. Ang pinakamahal. Siyempre, iyon ay ang pintuang Leong at Feng. Ano? Alam pa ninyong lutuin ang pambihirang putahe ng Diyos ng kusina? Huwag kang magyabang isa kang hamak na tagapagsilbi. Huwag kang magsalita ng pabulaan. Kung hindi ninyo kayang gawin, wagas kong gigibain ang matandang karatula ng bahay ng mga banal at itatayo ang bandila ng daigdig ng dilim. Kayo ay mga tao ng daigdig ng dilim? Tatay! Ang mga tao ng daigdig ng dilim. Talagang dumating na sila. Inaapi nila ang matandang tatak ng gitnang estado. Wala na bang ibang tao? Sa dalawang hamak na tauhan lang nila, magagawa nilang manggulo sa aking bahay ng mga banal. Bibigyan ko sila ng leksyon ngayon. Sa inyong mga kakayahan lang, gusto ninyong itayo ang pangit na bandilang iyon sa bahay ng mga banal? Hindi man lang ninyo tiningnan kung anong lugar ito. Anong lugar? Isang halos lipas na manamatandang tatak lang. Pero kanina, sinabi ng tagapagsilbing ito na meron ang bahay ng mga banal ng putahing pintuang Leong at Feng. Gusto ko sanang tikman iyon. Sa inyong mga basurang ito, gusto ninyong kainin ang putahing ito? Payo ko sa inyo, umalis na kayo agad. Hindi kayo welcome dito. Tumahimik ka. Ayos ka lang ba? Ito ang sundang ni Roldan at ang pala ng Diablo. Kayo ang 5 tigre ng daigdig ng dilim. Si Litao at si Alberto. Tigilan mo na ang mga salita mo, matanda. Magluto ka na para sa amin. Ako na.
maganda. Ang inyong bahay ng mga banal ay mas maganda ng kaunti kaysa sa ibang mga kilalang restaurant. Pero ang mga putaheng ganito lang ang klase, hindi karapat-dapat na magdala ng pangalan ng isang kilalang restaurant. Ang bahay ng mga banal, ipaubayan nyo na lang sa amin ng daigdig ng dilimang pamamahala. Kayo. Sa pagluluto, ang kakayahan ang nagsasalita. Kung wala kang kakayahan, huwag kang magbukas ng restaurant. Ang bandilang ito ng dragon, kayo ba ang magtutuhog nito sa harapan ng pinto? O ako ang gagawa? Huwag mong isipin na itutuhog mo ang basurang bandilang iyan sa aming bahay ng mga banal. Isang walang kwenta. Ang dami mo pang satsat. Ngayon sisirain ko ang mga litid ng iyong kamay para maging isa kang ganap na walang kwenta. Hepe, umatras kayong lahat. Hindi ko inakala. Matanda ka na, may galing ka pa pala, babuti. Wawakasan kita ngayon din. Ipapasara ko ang bahay ng mga banal. Wow, ang galing ng Hepe. Hepe, turuan mo sila ng leksyon para malaman nila ang bahay ng mga banal ay hindi basta-basta. Nanalo ang Hepe. Ni hindi nila kayang talunin ang Hepe namin. Gusto pa nilang ipasara ang bahay ng mga banal? Ipasara? Pwe! Tatay. Hepe. Kay boss. Chef, okay ka ba? Parang ikaw, matanda. Hindi rin ganun kagaling. Kuya tao, 30% lang ng lakas niya ang ginamit ay pinatumba ka na. Kuya tao, dalhin ang dalawang babae dalhin pabalik at ihandog sa pinuno ang iba. Ang gustong magstay at magtrabaho pa ay magstay. Ang ayaw magstay, putulan ng kamay at palayasin. Bahay ng mga banal din lugar na pwede mong pakialaman. Guro. Putang babay, gusto mo mamatay. May galing siya. Sino siya? Umalis kayo at sabihin sa leader ninyo, kapag nagbalik kayo at nag-away, hindi ko kayo palalampasin. Umalis! Maghintay ka. Hindi pa ito ang huli. Papa, ano ang nangyari? Guro, hindi ko inakala na marunong ka ng martial arts. Ano pa ang hindi ko alam? Ayos lang ba? Bababalik sila. Hay, wala lang. Kapag bumalik sila ang guro ko, siguradong babagsak sila sa labanan. Sige. Susunod. Maghanda para sa pambansang kompetisyon ng mga kilalang restaurant para sa pagkilala. Pinuno, bahay ng mga banal. Hindi namin nakuha. mga walang silbi. Sa bahay ng mga banal, may matatas. Ang matatas.
At babae siya. Ako at Li Tao ay natalo sa kanya. Jiang Jing na babae na ito. Ilang beses na hinadlangan ako. Kunin ang bahay ng mga banal. Sa tingin ko ang bahay ng mga banal medyo interesante. Pinuno, mayroon pa akong isang plano. Sabihin. Kung maaari mong tulungan ako sa kompetisyon. Pambansang kompetisyon ng mga establishong restaurant. Kung manalo ako. Pagkatapos, may paraan ako. Pilitin ang tatay ko na ibigay ang bahay ng mga banal. Sa oras na yon, ipagkakatiwala ko sa inyo ang bahay ng mga banal. Hindi ba ganoon lang? Sige. Pumapayag ako pero kung matatalo ka, gagawin kitang walang kwenta. Ha? Ito. Halika dito. Oh. Kainin mo ito. Ano ito? Oh. Ito, gamot ito na magpapatalas ng iyong pang-amoy at panlasa. Makakatulong ito para umangat ang iyong pagluluto. Aray. Salamat po. Umalis ka na. Xiang Wenchang, Jiang Jing, maghintay kayo. Gagawin ko kayong lumuhod sa harap ko at magmakaawa. Hay nako, nung araw, mag-isa lang akong humaharap sa libu-libong kalaban. Pero ngayon, kasama ko na si master ko sa laban. Isipin mo, sobrang excited ako. Ngayong araw, 3 sikat at matagal ng restaurant ang lalahok sa finals. Ang Dongxinglu mula sa Hyundai ang pangunahin sa mga vegetarian dish. Hindi lang sila magaling sa pagluluto ng gulay, kaya rin nilang gawing parang manok, bibe o isda ang mga gulay. Napakasarap. Paano naman yung isa pa? Ang isa pang restaurant ay ang Ding Xiangfang mula sa Daigdig ng Dilim. Espesyalista sila sa Tianjin cuisine. Kahit anong cuisine pa yan, basta nandito si master ko, ang kampeonato ay siguradong mapupunta sa bahay ng mga banal. Hindi naman sigurado yan. Kuya, bakit ka nandito? Walang hiya kang anak. Naglakas loob kang makisama sa mga tao ng Daigdig ng Dilim at makipaghalubilo sa kanila. Kuya, paano mo nagawang makisama sa kanila at magkasama? Alam mo ba kung sino sila? Kanino ako makikisama? Wala kang pakialam doon. Tatay, ngayong araw na ito, gagawin kitang magsisi sa pagbibigay mo ng bahay ng mga banal sa isang babae. Kung sana'y nakinig ka lang, kahit sa isang salita ko, gagawin ko ba ito? Tumigil ka! Anong alam mo bilang isang babae? Gago. Huy, hindi ba ito si ano? Noong nakaraan, mali ang napili kong tao. Mga walang kwenta, kaya nanalo ka ng swerte. Pero ngayon, iba na. Ngayon, wala ka ng ganun kaswerte. Aminin ko, magaling ka sa martial arts. Pero ang laban ngayon ay pagluluto. Babae ka lang, umuwi ka na lang at mag-alaga ng bata. Tol, alam niyo ba kung sino siya? Wala akong pakialam kung sino siya. Ngayon, babaliin ko siya hanggang lumuhod sa harap ko. Ikaw lang. Payaso. Sasabihin ko sa'yo, ang sarili ko ngayon, iba na kumpara sa dati. Ngayon, napakatalas ng panlasa at pang-amoy ko. Tumaas din ang galing ko sa pagluluto. Yang damit mo, hinugasan yan gamit ang sabong gawa sa bunga ng puno na nahulog ng 10 araw, di ba? At inamoy pa gamit ang fenugreek.
Pasensya na, matataba ang kinain ko kani-kanina lang. Masakit ang tiyan ko. Hoy, Sabihin ko sa'yo, kahit na tumalas pa ang panlasa at pangamoy mo ngayon, ang master ko naman kayang-kayang gapiin ka ng husto. pweh, Liu Shan. Nagpapanggap kang estudyante ng Cooking God. Hindi pa kita sinisingil sa utang mo. Sakto. Ngayon na lang ayusin natin lahat. Sino ang nagsabi sa'yo na nagpapanggap ako bilang apprentice ng Cooking God? Ako mismo ang apprentice ng Cooking God. Ang susunod mong sasabi, hindi ba siya ang Cooking God? Tama, siya ang aking guro. Oy, bata. Ikaw naman, kahit papaano ay champion sa pagluluto ng dakilang kaharian. Naghahanap ka lang ng isang basurero na tagalinis bilang guro? Hindi mo ito ikinahihiya, ikinararangal mo pa. Kung siya ang Cooking God, ako ang tatay ng Cooking God. Ay. Kuya, ako'y may mata para sa talento. Hindi katulad mo, taong may masamang intensyon. Bulag ang mata at isip. Hoy, nandito na kayong lahat. Ay, Gobernador Antonio, dumating ka. Noon, pagkukulang ko. Naghahanap ako ng mga walang kwenta. Nawalan ka ng pag-asa. Pero iba na ngayon. Ngayon, siguradong masaya ka. Sa tamang panahon, sana'y pag-isipan mo ang pagpapamaneho sa akin ng bahay ng mga banal. Kuya, talagang hindi ka pa rin sumusuko ano? Umalis ka. Pag-usapan natin yan kapag nanalo ka na. Tara, ipapakilala ko sa iyo ang dalawa pang hurado ngayong araw. Mangarap ka lang na matalo mo ang aking maestro. Maghintay ka. Talagang papaluhurin ko kayong lahat at magmamakaawa sa akin. Kung matatalo ka, ingatan mo ang iyong mga litid. Boss Xiang, matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw ang dato ng daigdig ng dilim, Xiaopeng. Maganda ang memorya mo, Boss Xiang. Narinig kong nasira ang iyong pang-amoy. Ay, hindi pa ito gumagaling? Kung hindi, bakit mo pa hahayaang isang babae ang lumaban? Basta't magaling sa pagluluto, sino man ang lumaban, pareho lang. Pero, Boss Xiang, nakapagpalaki ka naman ng isang mabuting anak. Sayang lang, ngayong araw siya ay narito bilang ang punong tagapagluto ng aming Ding Xiangfang para makipagtagisan sa bahay ng mga banal. Ay nako, labis akong nagtataka. Sino ba talaga ang babaeng punong tagapagluto na pinahahalagahan ninyong ganito, Boss Xiang? Ano ba ang tunay niyang pagkatao? Parang nakita ko na siya dati. Mga ginang at ginoo, ang pandaigdigang paligsahan para sa mga legendaryong restaurant ay may 3 kalahok na nakapasok sa huling round. Sila ay ang mga sumusunod. Bahay ng mga banal sa gitnang estado, Dongxinglu sa Shun, at Ding Xiangfang sa gitnang estado. Ang tema ng huling round ay tokwa. Ang bawat isa ay maghahanda ng putahe. Ang pandaigdigang samahan ng kusinero, si G. Tomas, komisyonado mula sa dakilang kaharian, at ang vice-presidente ng samahan ng mga tanyag na kusinero, si G. Rogelio, ang personal na magtatasa sa mga ito. At pipiliin ang nagwaging legendaryong restaurant at igagawad ang gintong karatula. Inihahayag ko magsisimula na ang huling round. babae pa ang makikipagkompetensya sa amin. Ang babaeng ito, dati ay tagahugas lang ng pinggan sa bahay ng mga banal. Hindi namin alam kung ano ang ginawa niya sa may-ari. Bigla na lang naging head chef. Ano? Isang tagahugas ang magluluto at sasali pa sa paligsahan? Ang bahay ng mga banal ay ganito na lang kababa ngayon? Hoy, alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Kung alam mo lang ang kanyang pagkatao, baka mamatay ka sa takot. Isang tagahugas, anong pagkatao ang mayroon siya? Hari ba ng mga kusinero? Huwag kang magyabang dito. Mamaya uuwi ka na lang ng luhan. Akin ang gintong karatula. Akin din ang bahay ng mga banal. Walang makakaagaw sa inyo. Grabe ka naman. Master, paano tayo gagawa? Ilabas mo ang mga sili at patuyuin sa araw. Sige po. Patutuyin ng sili?
Hindi po, Guro. Isang sandali lang po ang natitira sa atin. Aba, aabot kaya ito? Huwag mo namang sabihing mapotofu ang gagawin mo. Oo nga naman. Isa lang naman siyang tagahugas ng pinggan. Ang kaya niyang lutuin ay mga simpleng ulam lang. Kung magluluto siya ng mas sopistikadong putahe, hindi niya kaya yon. Sinong nagsabing hindi niya kaya? Mas marami pang putahe ang alam niya kaysa sa kinain mo sa buong buhay mo. Hayaan mo muna akong magyabang. Mamaya, mapapahiya ka rin. SP, palakas sa balon. Maliit lang ang mata, mahina pa ang puso. Guro, anong kailangan pang ihanda? Tuyong tausi. Bye. Tuyong tausi? Guro, mapotofu nga po ba talaga ang gagawin ninyo? Ha 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 ha. Anong sabi ko kanina? Paniguradong panalo na ako sa laban na to. Huwag kang masyadong mag-aksaya. Hindi ikaw ang siguradong mananalo. Si. Boss Xiang, mukhang hindi lang tumatanda ang katawan mo. Pati ang pagkilatis mo sa tao ay hindi na rin maganda. Ahaha, ano pa bang paghahambingan? Mapotofu? Hindi ako naniniwalang magagawa niyang pagandahin yon. Tatay, napakaliit ng tsansa na manalo sa mapotofu. Guro, pwede pa pong magpalit ng putahe. Wow! Ginawa niyang isang dragon ang isang pirasong. Malambot na tofu. Napakahirap ng teknik na yan sa paghiwa. Isang mali lang, uulit ka sa simula. At ginawa pa niya yon sa napakaikling oras. Nakaukit na siya ng isang dragon. Tagahugas. Nakita mo, ito ang tunay kong kakayahan. Ang mapotofu mo, paano mo ihahambing sa akin yan? Ano, sa napakaikling panahon nakapag-ukit pa ng isang phoenix. Hindi inaasahan na ang aming dakilang kaharian puno ng mga talentadong tao. Ang galing sa paggamit ng kutsilyo ay parang mahika. Ito ang paraan ng paghiwa ng gulay. Inilapat ng maayos sa malambot na tofu. Kailangang mahusay na makabisado. Magbalat, maghiwa, maggupit. Paraan ng paghiwa na parang abaniko, saka lang makakapag-ukit ng dragon at phoenix. Boss Xiang, natalo ng sariling anak, masakit yan, di ba? Huwag kang mag-alala. Bahay ng mga banal, aalagaan ko ito ng mabuti para sa iyo. Tagahugas mapotofu. Kailangan bang matagal gawin yan? Yan? Pinili ka ng bahay ng mga banal bilang punong chef. Ito ang pinakamalaking pagkakamali. Ang putahe mula sa gitnang estado ding Xiangfang Dragon at Phoenix. Nagdudulot ng kaginhawahan, pakikainin ko kayong dalawa. Ginawa ng Dong Xinglu, ito pala ang Golden Eye Firebrain. May alam ka pala ang putahe mula sa Shundedong Xinglu Golden Eye Firebrain. Pakikainin ko kayo. Tapos na, ang dalawang putaheng ito ay napakamalikhain. Talo na tayo. Gamit ang tofu, ginawang parang utak ng unggoy ay ang galing ng ideya. Gamit ang pinakakaraniwang sangkap, gumawa ng pinakamasarap na pagkain. Mukhang nakakagutom talaga. Pero yan ay... Gitnang estado bahay ng mga banal, kulay-less mapotofu, tapos na. Subukan ninyo ito. Ganito lang ang pagkakagawa. Hindi mo ba nahihiya na ihain ito? Kung hindi alam, akala mo tuyo na mapanis. Ay, akala ko talaga siya ay dalubhasa. Pero hindi. Isang hamak na insekto lang, madali lang ang panalo ni Boss Xiang. Hey. O, subukan ninyo ito. Ito'y sarsa ng abalone, ibinuhos sa ibabaw ng tofu. Sobrang sarap. Ito rin ay paste ng lobster at paste ng alimango, ginawang sopas. Para mas maging masarap at malasa ang tofu. Maganda, maganda. Tingnan ko hanggang saan ang pagpapanggap mo. Ang Golden Eye and Fiery Brain, walang lasa ng tofu. Kung hindi mo sinabi na tofu ito, akala ko talaga utak ito. At saka mayroon pa itong malinis na lasa. Nakita mo ba
Ayaw ng mga hurado subukan ang ulam mo. Commissioner Chu at Vice President Zheng, sila'y nakakain na ng lahat ng masarap sa dakilang kaharian. Sa ganitong pangkaraniwang sangkap, gusto mong makuha ang atensyon ng mga hurado? Talagang nanaginip ka lang. Papa, sobra ang pasasalamat ko sa inyo. Pinadala ninyo ang ganitong basura para sumali. Sa huli, ang bahay ng mga banal ay mapupunta pa rin sa akin. Hoy tagahugas, huwag kang mag-alala. Ang may-ari ng bahay ng mga banal sa hinaharap, kahit na ako na ito, pero gusto pa rin kitang kunin. Pagkat isa kang babae, mahirap ang buhay sa labas. Maaari pa kitang kahabagan at panatilihin para magpatuloy sa paghuhugas ng pinggan dito. Nagkasundo na kami ni Vice Gobernador Zheng. Pareho kaming pumili ng Longfeng Cheng, siyang mula sa Ding Xiangfang. Mabuti. Tara na. Boss siyang madali lang. Aray. Sige. Halika. Tatay, Pirmahan mo na itong kasunduan. Ang bahay ng mga banal sa hinaharap ay magiging sa daigdig ng dilim na. Pero huwag kayong mag-alala. Ang sikat na tatak na ito, na 100 taon nang nakatayo, pananatilihin pa rin namin ito. Halika. Tatay, Sige. Ginawa na namin ang lahat. Ang amoy. Pakiusap, subukan ninyong dalawa ito. Ang maputlang tokwa na ito. Bago kayo magdesisyon, Gobernador Antonio, nandito na ang resulta. Paano ninyo maitatangi ang tagahugas na ito? Sige na nga. Ang sarap. Ito ang pinakamasarap na tokwa na kinain ko. Ano? Guro, talagang ginawa mong espesyal ang mapo tofu. Ang sarap nito. Paano nangyari? Yun. Umalis ka. Ito lang naman ay isang ordinaryong mapo tofu. Hindi ako naniniwala. Paano nangyari yon? Mukhang hindi masarap ang mapo tofu na ito pero ang dami palang lasa ng karne. Isang pirasong tofu ay nakakabusog na. Dahil sa galing at talino ng bihasang kusinero, hindi ko ito malilimutan. Ito ang tunay na matandang restaurant. Yung amoy ng karne na naamoy ko kanina, hindi pala galing sa sabaw, kundi sa tofu. Guro, talagang ikaw ang magaling. Ikaw ang pinakamagaling sa buong mundo. Gobernador Antonio. Nagkamali kami. I-anunsyo na ninyo ang resulta. Sige. Pambansang paligsahan para sa matatandang restauran, ang huling nagwagi ay ang bahay ng mga banal. Tatay, nanalo tayo! Oo. Ang katawang ito, ang dating na ito parang pamilyar. Ito ay sariling usapin ng aming daigdig ng dilim. Huwag kang makialam. hanggat nandito ako, hindi ka makakapanakit. Naalala ko na, siya. Ang World Cooking Goddess. Zhang Jing, ha? Ano? Siya ang cooking goddess? 3 taon na nagpakita ka na rin. Ikaw pala ang Diyos ng kusina. Kasalanan namin hindi kami nakakakilala. Pasensya. Diyos ng kusina, ako po si Xiaopeng. Kanina lang hindi talaga alam na ikaw ang Diyos ng kusina. Nagkasala kami. Hindi, imposible. Paano siya maging Diyos ng kusina? Kung siya ang Diyos ng kusina, edi iinumin ko ang tubig na ginamit sa paggawa ng tofu. Sinabi ko na sa iyo ang master ko ay Diyos ng kusina. Ayaw mo maniwala.
masarap ang tubig ng tofu, di ba? Mag-apologize ka agad sa Diyos ng kusina. Naglakas loob kang magsalita ng bastos sa Diyos ng kusina. Diyos ng kusina! Siya ang Diyos ng kusina. Talo ako. Hindi, ito. Siya ang Diyos ng kusina. Ano ako? Ako ay clown. Ako ay clown. Diyos ng kusina, nauto rin ako sa kanya. Kaya nagkaroon ng disrespect sa iyo. Nandito ako humihingi ng pasensya. Walang problema. Oh, tama. Kung nasa gitna ang estado ka, may manghamon pa sa iyo, ipakita mo ang belt badge na ito. Ang mga tauhan ko agad na darating. Maraming salamat. Aalis na ako. Isa itong invitasyon. Ang bagong World Cooking Competition malapit na. Sana muling irepresenta mo ang dakilang kaharian sa tuktok ng mundo. Huwag kang mag-alala. Ang samahan ng kusinero ng dakilang kaharian na ayos na namin, hindi na muling magkaroon ng manipulation sa competition. Ang bawat competition ay siguradong fair at patas. Master, kung ayaw mong sumali, nandito ako. Basta nandito ako, walang makakapilit sa'yo. Napakaganda nito. Aalis na. Darating na.